Amen. Praise the Lord. Minsan pa po palakpakan po natin ang ating Panginoon sa umagang ito. Good morning, good afternoon, good evening po. So purihin po ang Panginoon sa buhay ng bawat isa sa mga first time na nakasama natin ngayon. Naniniwala po ako na kung saan hindi po tsamba-tsambahan ito. Ito po ay may mabigat, may napakagandang kadahilanan ng ating Panginoon. Ang lahat po ng ito ay may purpose ang ating Panginoon kung bakit ka nandirito ngayon sa bawat isa na nandirito ngayon. Like what I'm always saying, that your labor in the Lord is not in vain. Hindi na makita ng mga tao yung ginagawa mo para sa Panginoon, but pagdating sa Panginoon, hindi lulusot yan. Alam ng Panginoon kung paano kanya bibigyan ng grace, kung paano kanya bibigyan ng rewards. Grace, hindi mo deserving yon pero binibigay sa iyo ng Panginoon. Reward, kasi may ginawa ka, kaya bibigyan ka ng Panginoon. Saan man doon, nakikita pa rin natin ang kabutihan ng Panginoon sa ating buhay. So praise the Lord. Tayo po ngayon ay nasa panibagong series natin entitled, ito pong month of May, may panibago po tayong series ngayon. Natapos na po yung ating meltdown na topic at naniniwala po ako na kung saan maraming pinagpala sa atin ang ating Panginoon. So dito po ngayon tayo may bagong topic entitled Give and Take. Sabi nga po natin, Give and Take. Ayan, so dito po sa series na ito, we will be talking about helping others. Bakit yung pagtulong mo sa ibang tao o kaya sa sino man, yun ang magdadrive sa yung tagumpay. Why helping others drives our success? Bakit kung kailan ka tumulong na tila baga para kang nawalan, bakit dun ka pa rin lalong pinagpapala? Lalo na po ngayon tayo ay nabubuhay sa mundo na kung saan mas madaling unahin ng sarili kaysa sa iba. Mas tinuturo o ipinapakita yung individualism. Yung minsan walang pakialamanan, pero kaya maraming mga tao ang nagtatagumpay kasi napagtagumpayan nila yung ganong klaseng temptation. At kaya maraming mga tao, akala nila yun lamang ang sekreto para sila'y magtagumpay, maging makasarili o kaya unahin ang sarili. Bakit inuuna ko na sarili ko? Bakit inuuna ko na yung mga pangarap ko? Wala muna akong pakialam sa iba. Bakit parang sila pa nagtatagumpay? Kasi hindi doon kumikilos. Hindi sa ganon ang sistema ng mundo. May batas ang mundo, may batas ang ating Panginoon na kung saan, kung kailan ka pa nagbigay, doon ka pa nagkaroon. Kung kailan ka pa nag-invest, doon ka pa sumagana. Napaka-basic po mga kapatid. Maraming bagay na nangyari sa buhay mo, may ginawa ka muna. May ibinigay ka muna. Nagbigay ka ng time, ng treasure, ng talent mo, kung bakit ka sumweldo. May ibinigay ka muna na investment mo sa isang bagay, kung bakit napasayo ito. Yun ang hindi nakikita ng iba, sa kagustuhan niyang magtagumpay, inuna niya ang kanyang sarili. At hindi nila alam na parte ng tagumpay mo, ang pagtulong mo sa iba, o ang pag-abot mo sa iba, o ang pagkakaroon mo ng investment para sa iba. So ito po yung mga pag-uusapan natin ngayon na kung saan hindi madalas na pag-uusapan. Hindi madalas na i-share kasi feeling ko mawawalan kasi ako eh. Dapat kong unahin ang aking sarili. Of course, may mga bagay na kung saan dapat natin, alam mo yon, dapat tingnan din natin ang ating sarili. Of course, hindi naman tinuro ng Panginoon ang self-love, self-care, yes. Ang unang itinuro ng Panginoon, yung pinakamahalaga, of course, kinakailangan i-care natin ang ating sarili kasi nga ang Panginoon ang may gawa sa ating katawan. So be a good steward ng inyong sarili. Pero ang unang tinuro ng Panginoon is love God with all your heart, mind, soul, and strength, and love your neighbor as yourself. Bakit ang pangalawang pinakamatinding utos ay hindi mahalin ng sarili? Ba't ang una, mahalin ng Diyos, pangalawa, mahalin ng iyong kapwa? Default naman na kasi sa sarili mo yan eh. Default na sa atin yan, turuan ka o hindi, you will love yourself. Kaya lang kapag yun ang nauna sa atin, kakalimutan na natin ang ating kapwa, kakalimutan na natin ang ating Diyos. Kaya maraming mga tao, inuna ang sarili, nakalimutan na si Lord. Buti na lang hindi yun ang greatest commandments na ginawa ng Panginoon. Kasi tiyak yan
Marami nang nakalimot sa Panginoon kasi inuna ang sarili. Marami nang nakalimutan ang mga tao sa paligid niya dahil inuna ang ating sarili. Pero hindi nila alam kapag ito ang ginawa mo, kapag hindi mo inuuna sarili mo, dun ka na magtatagumpay. Nakuha po natin yon. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Biruin mo, o may uunahin ka pala na first, hindi yun ang sarili mo. Yung first na yon. Pero pag inuna mo yung first na yon, all these things, yung kinakailangan mo, yung pinapangarap mo, kusang ibibigay sa'yo. Doon gumagalaw. Doon tumatakbo ang mundo. So ngayon, ano ang gagawin natin? Why helping others drives our success? Alam niyo po, I want you to listen to these brothers and sisters that Christianity is a practice, not just a declaration. Christianity is a practice, not just a declaration. Maraming madali lang i-declare that I am a Christian. I am born again in Christ. But hindi po yun ang Kristyanismo. Christianity is a practice, not just a declaration. By their fruits, you shall know them. Alam niyo po, sa isang article na entitled, What is a Practicing Christian by Greg Aikins, dun po sa linkedin.com, pinablish po ito in August 12, 2020. Siya po ay na-invite para magsalita sa isang conference at may pinag-usapan po sila doon. Alam niyo po, ang definition daw ngayon ng practicing Christian, ito po ang definition na nagulat siya. Sinabi niya, people were identified as practicing Christian who attend church services at least once a month. So practicing Christian ka daw kapag umaattend ka ng simbahan at least once a month. Nagulat siya sa ganong definition. At sabi niyang ganon, I was reminded of an analogy I heard when I was young. Ito yung sinabi niya. Just because you live in a garage doesn't make you a car. Neither does simply sitting on a seat in a church building make you a Christian. Hindi porket nabubuhay ka sa garahe, ang tawag sa iyo, sasakyan. Hindi porket doon ka nakatira sa garahe, ang tawag sa iyo, sasakyan. Ganun din daw po. Hindi porket nakaupo tayo sa isang church building, Christian na tayo. Unang-unang pagiging Kristiyano, of course, ay pagsunod sa ating Panginoong Kristo. Ba't madali lang naman sabihin yon? Pero mas magkakaroon ng tibay yan kapag nakita na pagdating sa practice natin. And according to the historian and theologian Luke, yung sumulat po ng Book of Acts, dito po unang binanggit yung word na Christian. Dito po sa text natin ngayon na pag-uusapan, dito binanggit yung unang word na Christian sa city of Antioch in Syria. Nung binanggit po ito, actually hindi naman yung mga Christian, hindi naman ganoon ang tawag sa mga Christian dati. Ang nagtawag sa kanila na Christian ay yung mga nangaasar sa kanila. Christian. Di ba pag tagasunod ka ni Nora, Nora. Di ba kapag ikaw ay may mall dito, Noranyan ka, no? Yung isa naman, Vilmanyan. Alam mo yon? Sharon yan. Alam niyo po yon, sa kanila naman, hindi maganda ang dating. Pang-asar sa kanila yon. Kaya lang, pinanindigan na nila yon kasi wala namang masama doon. Sa binanggit na yon. Kaya lang ginawa sa kanila yon na parang pang-aasar sa kanila. Pero ibig sabihin, may nakikita kasi sa kanila na kung saan hindi nakikita sa iba. Ano yung mga bagay na nakita sa kanila? May mga pre-practice itong mga unang mananampalataya na ito. And this is what a successful Christian means. Kaya ang Christian na hindi nagpa-practice, alam mo, sabi ko nga, napapanis. Kapag hindi mo pre-practice ang Christianity, mapapanis yan. May mga estudyante po na kung saan tinanong ng kanilang guro, kung anong trabaho, profession ng kanilang mga magulang. O ikaw, student A, sinabing ganun ng teacher, ano ang trabaho ng tatay mo? My father is a practicing lawyer po. O ikaw naman, sabing ganun, my father is a practicing doctor po. O ikaw naman, iho, sabing ganun, my father is a practicing engineer po. At yung isang estudyante tinanong, o ikaw naman,
Iho, anong ginagawa ng tatay mo? My father is a Christian pastor po, but is not practicing anymore. Sabi niya ganon. Kasi hindi naman po halata yung buhay niya sa bahay namin. Saka po hindi na siya nagpa-practice ng pagiging Christian. Sabi niya ganon. Alam niyo po, again, Christianity is a practice. Not a mere declaration. Paano sila tinawag na Christian? Ano ba ang nahalata sa kanila? Kaya nga ang Kristyanismo, ang relasyon kay Lord, dapat halata. Sabi nga po natin, dapat halata. Dapat nahahalata po natin ito. Now, how to practice authentic Christianity? Para nang sa gayon, hindi lang siya simpleng declaration lang, hindi lang simpleng nakalagay sa, alam niyo po yon sa ating birth certificate, o kapag tayo ay nag-fill out ng mga forms. How to practice authentic Christianity? Iba yung kita Iba yung halata. Napaka-powerful nun. Let's read Acts chapter 11 verses 19 hanggang 30. Acts chapter 11 verses 19 hanggang 30. At dito sa passage na ito, unang binanggit yung word na Christian sa Bible. Verse 19. Now those who had been scattered by the persecution in connection with Stephen traveled as far as Phoenicia, Cyprus, and Antioch, telling the message only to Jews. Some of them, however, men from Cyprus and Cyrene, went to Antioch and began to speak to Greeks also, telling them the good news about the Lord Jesus. The Lord's hand was with them, and a great number of people believed and turned to the Lord. News about this reached the ears of the church at Jerusalem, and they sent Barnabas to Antioch. When he arrived and saw the evidence of the grace of God, he was glad and encouraged them all to remain true to the Lord with all their hearts. Tignan niyo po ito, verse 24. He was a good man, full of the Holy Spirit and faith, and a great number of people were brought to the Lord. 25. Then Barnabas went to Tarsus to look for Saul. 26. And when he found him, he brought him to Antioch. So for a whole year, Barnabas and Saul met with the church and taught great numbers of people. Ito na. The disciples were called Christians first at Antioch. Sabi nga po natin, first. 27. During this time, some prophets came down from Jerusalem to Antioch. One of them, named Agabus, stood up and through the Spirit predicted that a severe famine would spread over the entire Roman world. This happened during the reign of Claudius. 29, the disciples, each according to his ability, decided to provide help for the brothers living in Judea. 30, this they did, sending their gifts to the elders by Barnabas and Saul. So, alam niyo po ba that 3 times lang binanggit ang word na Christian sa Bible? Doon sa original na language. 3 times lang po. Una, dito binanggit ito, Acts 11:26. Yung pangalawa, Acts 26:28. Yung pangatlo po, 1 Peter chapter 4, verse 16. Doon lang po binanggit yung word na Christian, doon sa 3 passage na iyon. At dito sa text natin, unang binanggit ito. Ano kaya ang napansin ng mga tao sa mga unang Kristiyano na dapat mapansin din sa atin ng mga nakapaligid sa atin? At kapag nakita yung practice ng pagiging Kristiyano sa atin, doon tayo nagiging matagumpay kapag nahalata na. Kapag nahalata na yung ginagawa natin, paano ba tayo magiging matagumpay na mananampalataya? Yun ay kung tayo ay halata. So paano ito mahahalata? Reminder po, itong mga makikita natin at pag-aaralan natin ngayon ay hindi dahilan para maging mananampalataya. Dahil si Jesus naman talaga ito. Ephesians 2:8 and 9, it is by grace that you have been saved, not by works, so that no one can boast. Hindi tayo naligtas dahil sa mabubuting gawa natin kasi iayabang natin kay Lord yon. Kasi mabuti ako, kaya dapat ligtas mo ako. Wala na. Puno na ng yabang yon. Kaya lang sa Ephesians 2:8, 10, sinabi doon na tayo ay naligtas para gumawa ng mabuti. Kaya nga po itong pag-uusapan natin ngayon,
Hindi ito dahilan para maging Christian, kundi ito ay epekto ng pagiging Christian. So join me in our message today entitled Practicing Christian. How to practice authentic Christianity. At dito, mga kapatid, dito ka magtatagumpay bilang mga mananampalataya. At once ang isang Christian, hindi na pinapractice ito, nawawalan ka na ng kapangyarihan. Nawawalan na tayo ng authority. Parang lumalabnaw tayo. Bakit? We're not practicing anymore. Kaya nga every time, para itong isang, alam mo yon, parang isang sword na kinakailangan ito ay hinahasa, kinakailangan ito ay nagagamit para siya ay halata. Maraming mga bagay, hindi mo lang naman pinandisplay yung inyong cellphone. Mahirap din naman na itambak lang ang sasakyan. Dahil kapag tinambak mo yan, lalong nasisira. At nawawalan siya ng saysay. Kapatid, alam mo ba? Hindi ka bagay, itambak lang. Bagay ka, kapatid, ginagamit ni Lord sa mga tao. At dun ka magtatagumpay kapag nahalata na yung dapat mahalata sa isang mananampalataya. At naniniwala ako kaya mo mapapakinggan ito pag tatagumpayan ka ng Panginoon sa buhay. At naniniwala ako mas magiging authentic, mas magiging powerful yung ating pamumuhay because of this. Magkakaroon ka ng matinding effect sa mundong ito. Napakaganda po ng mga pag-uusapan pa natin, lalo next week. Nako, yung hindi halata na kung saan hindi madalas na pag-uusapan na yun pala ang susi para mas marami pa tayong magawa at magtagumpay sa buhay. But for this, naniniwala ko, nawa kausapin ka ng Panginoon as lalong maging powerful yung buhay natin habang tayo ay nabubuhay sa mundong ito. Sino na po ang ready at excited ngayong araw na ito? Magsabi nga po ng malakas na amen. Number 1, in verses 19 hanggang 21, now those who had been scattered by the persecution in connection with Stephen traveled as far as Phoenicia, Cyprus, and Antioch, telling the message only to Jews. Some of them, however, men from Cyprus and Cyrene, went to Antioch and began to speak to Greeks also, telling them the good news about the Lord Jesus. The Lord's hand was with them, and a great number of people believed and turned to the Lord. How to practice authentic Christianity? Number 1, paano ka magiging matagumpay na mananampalataya? Paano, again, Christianity is a practice, not a mere declaration. Number 1, win the lost. Sabihin nga po natin, win the lost. Alam niyo po, ang mga mananampalataya, ang mga effective na Christians, ang mga halatang Kristiyano, sila po ay nagwi-win. Pag sinabing nagwi-win, ibig sabihin pala, kapag ikaw ay nagwi-win, pinapanalo mo yung tao. Bakit? Kasi ang taong walang Kristo, matagal nang talunan. Sabi ko nga, don't ever tell me na maganda ang buhay ng isang taong walang relasyon kay Lord. Mukha lang. Mukha lang. Ba't ang buhay natin walang kasiguraduhan? Hindi natin alam kung ano mangyayari sa buhay natin. Hindi natin alam kung ano mangyayari sa mundo. Dahil ang tunay na buhay, naganap at kasaya-siya, ay matatagpuan lamang natin sa Panginoong Kristo. John 10:10, the thief comes only to steal and kill and destroy. I have come, sabi ni Jesus, that they may have life. Yun ang tunay na buhay. Zoe, ang ibig sabihin ng life na yon. That they may have life. Biruin mo, kausap niya, humihinga naman. Wala ba silang buhay? Meron. But they don't have true life. And have it to the full. So if you want to experience authentic Christianity, you must win the lost. Ang isang tunay na Kristiyano ay marunong umakay nang wala pang relasyon kay Lord. Paano gagawin natin? 19 and 20, verses 19 and 20. First, share the good news with passion. Napapansin natin sa verse 19, nung sila ay na-persecute, nung panahon na yon, una nilang isinare yung gospel sa kanilang mga kapwa Hudyo. Verse 19, now those who had been scattered by the persecution in connection with Stephen traveled as far as Phoenicia, Cyprus, and Antioch, telling the message only to Jews. Sinare nila yon. Sino itong mga Hudyong ito? Ito yung mga karelihiyon nila. Ito yung mga kababayan nila. Ito yung mga kamag-anak nila. Ito yung mga kapamilya nila. Uy, by the way, karelihiyon nila. So hindi porket may religion, hindi mo nasisharean. Kasi may mga tao, they have religion, but they don't have relationship with the Lord. Religion won't save you. Walang sinabi ang Bible na masisave tayo because of religion. Only Jesus will save you. Acts 4:12. Walang ibang pangalan
sa silong langit na makapagliligtas sa tao, kundi ang Panginoong Hesukristo lamang. Wala na pong iba. So share the good news with passion. Kanino? Sa mga kamag-anak mo, sa mga kapamilya mo, sa mga taong malalapit sa iyo. Ang mahirap naman, naabot natin yung malayo, nakalimutan natin yung malapit. Share the good news with passion. Biruin niyo po, ano ba ang kalalagayan nila nung sila ay umaabot? Tignan niyo po, anong kalalagayan nila? Sila po ay nape-persecute at the time. Kaya nga ang pinakamagandang gagawin mo sa panahon na nahihirapan ka, dapat may ginagawa kang tama. Kaysa huminto tayo at hintayin na lang natin yung ating katapusan dahil tad-tad tayo ng pagsubok, hindi kapatid, make your life productive. Huwag natin hintayin na matapos na lang ang lahat, na tila baga wala ka magagawa. Kapatid, may magagawa ka pa rin mabuti kahit hindi mabuti ang ibang tao sa'yo. Share the good news with passion. Kahit na sila ay may persecution, shinare pa rin nila ito sa mga malalapit sa kanila. Pero hindi lang yun. Verse 20, some of them, however, men from Cyprus and Cyrene, went to Antioch and began to speak to Greeks also. Ito yung mga Gentiles, non-Jews, telling them the good news about the Lord Jesus. Ibig sabihin, binahagi din nila ang salita ng Diyos o mabuting balita sa anumang uri ng tao. Reliyoso man o mga taong hindi seryoso sa Diyos. Ganun sila ka-passionate. Whether relihiyoso o mga taong hindi seryoso. Buti na lang at that time, wala ako dun sa kategory ng pagiging relihiyoso. Nasa kategory po ako ng taong hindi seryoso kay Lord. Buti na lang may umabot sa akin. Pero marami po akong naabot, super relihiyoso. But they don't have personal relationship with the Lord. Share the good news with passion. Ganun sila ka-passionate. Nahihirapan ka na, umaabot ka pa. O di ba? Ang mga graduate lang naman, hindi naman yung nadalian eh. Nahihirapan ka, nag-aaral ka pa. Huwag ka na mag-aaral. Diskartehan mo na lang lahat. Kada mag-diploma. Nakuha natin yun. Pag nahirapan ka, suko ka na lang. Ganun na lang yung gagawin natin. Pag nahirapan ka sa ministry, backslide ka na. Ganun po ba ang tama? No. Sa panahon na nahihirapan sila, dun sila lalong gumawa ng tama. Dun lalo silang may ginawa. Share the good news with passion. Sabihin nga po natin, passion. Ibinahagi nila ang salita ng Diyos sa mga malalapit sa kanilang puso. At maging sa mga itinuturing nilang kaaway at malayo sa Diyos. Passion is an intense desire or enthusiasm to do something. They were passionate back then. Ganun sila ka-passionate na kahit na nahihirapan sila, yun nga, doon nga magkakatalo sa lahat eh. Nung nahihirapan ka, ano na ang iyong ginawa? Ganun sila ka-passionate na sharean pa rin yung mga tao. Ikwento pa rin yung ginawa sa kanila ng Panginoon. But how about today? Kumusta ba ang kalagayan ng mga Kristiyano ngayon? According to Dr. Tom Rainer, sa kanyang The Unchurched Next Door, sinabi niya that only 2% of church members invite an unchurched person to church. 98% of churchgoers never extend an invitation in a given year. 2% lang po ng mga mananampalataya ang nag-i-invite ng mga mahal nila sa buhay o yung mga tao na kung saan gusto nila makakilala kay Lord. 98% ng churchgoers never extend an invitation in a given year. This is the reason why majority of the church today are not growing. Ito rin ang dahilan kung bakit hindi masigla ang mga gawain. Maybe nakakakita tayo ng ganitong uri ng gawain, but majority po ng simbahan, lalo dito sa Pilipinas, 32 lang ang membership ng church. Hindi ko sinasabing kawawa naman yon. Malay mo naman, 50 lang yung tao sa lugar nila, o di ang laki nun. Kung 32. Pero kung libo-libo, daan-daan libo yung tao, tapos ganun lang, what's happening? And in my 25 years ng pagiging
Pastor, naikot ko na po halos na pag-aaralan ko yung mga simbahan dito sa Pilipinas pati sa ibang bansa. Nakikita ko po yung tamlay ng gawain. Why? Their members, their leaders, and even their pastors are not passionate enough para umabot dun sa mga tao. Alam niyo po, sinabi ni Todd P. McCollum, evangelism is the cure to the disease of church boredom. Ang evangelism daw po, yung pagwiwin, yung soul winning, ito daw po ang gamot sa malungkot na buhay na mananampalataya. Kaya, makinig po ang bawat isa. Kung gusto mong lumungkot ang buhay mo, huwag kang umabot ng ibang tao. Napansin niyo po sa isang pamilya, okay naman yun, masaya naman na tayo-tayo lang. Pero iba, ang saya no kapag may bisita, pag may bagong baby sa bahay, pag may dumarating. Nakuha po natin yun mga kapatid. Ganun din sa isang church. Sumisigla ang simbahan kapag tayo ay may mga baby Christians, kapag may mga nakakasama tayo. Kaya maraming mga Kristiyano, bored na yung buhay nila. Why? Hindi na nagpa-function ng maigi. Hindi na nagpa-function. Kaya evangelism is the cure to the disease of church boredom. Biruin mo, sino tong mga passionate believers na ito? Malinaw sa verse 19, those who had been scattered by the persecution. Grabe, nahihirapan ka na, doon ka pa lalong nag-e-excel. Yun nga eh. Kaya wag mong sasayangin. Makinig po maigi dito, yung panahon na nahihirapan ka. Dahil pag ginalingan mo at inayos mo, doon ka lalong lalago at tatatag. If you want spiritual muscle, physical muscle lang eh. Di ba? Hindi ma-develop yung muscle mo na wala namang ka effort eh. Pero yung may dating sa'yo, minsan parang ang sakit, parang ang hirap, doon ka na nakakapag-develop ng lakas, ng muscle mo. Ganon din sa tao. Kapag nahihirapan ka, napansin mo, kaya pinakamaraming milyonero sa buong mundo, ang tawag sa kanila self-made. Of course, there's no such thing as self-made na ikaw lang ang gumawa. Pero alam naman natin ang ibig sabihin nun. Ibig sabihin kasi ng self-made, hindi siya napamanahan ng kayamanan ng magulang niya. Ginawa niya yon dahil pinagsikapan niya. Napansin mo, lumalabas ang mga diskarte, lumalabas ang lakas, lumalabas ang talino, lumalabas ang tagumpay sa mga taong nahihirapan. Pero nagpapatuloy siya. May ginagawa sila. Sabi po ni Elton Trueblood, evangelism is not a professional job for a few trained men, but it is instead the unrelenting responsibility of every person who belongs to the company of Jesus. Ang pag-aakay ng mga tao na nangangailangan kay Lord, ang pag-aakay ng mga tao na walang personal na relasyon sa Panginoon, ang pag-aakay ng mga tao na kung saan nasisira, walang direksyon ng kanilang buhay, mga kapatid, ay hindi lamang para sa mga pastor. Ang pag-aakay ng mga kaluluwa, ang pagwiwin mga kapatid, ay para sa lahat. Sabihin nga po natin, para sa lahat. Sino tong mga humayo? Yung mga miyembro, yung mga mananampalataya na kung saan pinahihirapan. Share the good news with passion. Kapag ang isang simbahan, kapag isang pamilya ay napaka-passionate, ay pambihira, kapatid. Mas maraming maaabot, mas maraming makikinabang, at mas maraming mababago ang buhay. Passion. Pangalawa, share the good news with power, verse 21. Kasi ang pag-abot sa mga tao, hindi pwedeng passionate lang tayo. Why? Kapag super passionate ka, pero wala ka ng kapangyarihan, hindi ka nauusad. O mawi-wear out ka. Kaya maraming tao, ang ganda nito. Alam nyo, kaya maraming mga tao, kahit nagaano mo ka gusto na tumulong, pero wala kang power, di ka rin makakatulong eh. 21, tingnan nyo po. The Lord's hand was with them, and a great number of people believed and turned to the Lord. Sinabi po sa Easy English Version, verse 21, the Lord God helped these men with His power. Sabi nga po natin, power. The Lord God helped these men with His power. Very many people believed their message and they trusted in the Lord Jesus. Alam niyo po, the biggest lie, ulitin ko po, the biggest lie is relying on your own.
The biggest lie is relying on your own. Na, kaya ko to. Minsan, pinipilit mo, wala ka ng power eh. Kaya halata ko ang isang tao, wala ka power. Alam mo, maglilingkod ka sa Panginoon, halata naman yun eh. Passionate ka, pinipilit mo, but you don't have power. Kaya lagi ko sinasabi sa mga estudyante ko ito, halata yung pinipilit mo lang, passionate ka na lang, but you don't have power. Maglilingkod ka sa Panginoon, di ka nagdi-devotion. Maglilingkod ka sa Panginoon, wala kang prayer and fasting. Maglilingkod ka sa Panginoon, nagre-rely ka na lang sa sarili mo. The biggest lie is relying on your own. Kasi kapag may power ka, anong resulta? And a great number of people believed and turned to the Lord. Kahit gaano ka passionate ang isang tao, pero pag wala ng power yan, maniwala ka kapatid, titirik na yan. Kahit na gaano ka gusto mong tulungan ng pamilya mo. Kahit na gaano gusto mong tulungan ng bansa. Pero kapag wala kang kapangyarihan, bibigay tayo eh. Titirik lang tayo. So don't ever move nang walang passion at walang power. Ganito sila umabot. Ang gandang combination. Passionate, kasi yan na alam mo yun, aandar ka talaga eh. Ang dami kong kakilala, hindi naman katalinuhan eh. Hindi naman kagandahan, kapugian sa mata ng iba. Pero sila nagtatagumpay sa buhay. Bakit? Very passionate eh. Aanin mo yung tad ka ng kung ano-ano mga certificate dyan. Hindi ka naman kumikilos. Walang passion. Paper meron, pero passion wala. Ang daming papel. Aanin mo yung puro papel. Kailangan mo ng papel. Ba't kailangan mo ng passion? Nakuha po natin. Pero, maganda rin, may papel ka. Bakit? Pag binasa yun, may power ka. Napakagandang combination. Kasi hindi ka pamaniniwalaan. Kapusin ka kapatid, maniwala ka. Kailangan mo lagi ng kapangyarihan ng ating Panginoon. Huwag kang magiging nanay na kung saan walang kapangyarihan ni Lord sa buhay mo. Huwag kang aabot, ang hirap tumulong kapag ikaw mismo hindi ka makakilos. Ang hirap. Kaya nga ang nangyari, a great number of people believed and turned to the Lord. Buti na lang may mga Christian na may puso sa mga lost souls, sa mga taong nalalayo kay Lord. Sinabi ni Oswald J. Smith, "Oh my friends, we are loaded with countless church activities, while the real work of the church, that of evangelizing and winning the lost, is almost entirely neglected." Kaya nung nag-uumpisa ang Amazing Hope, isa yan sa mga unang tinanggal ko kung ano-anong ginagawa. Kapag nagko-coach po ako, kinuha ko ang consultant ng mga organizations, unang chinecheck ko yan, baka loaded ka na ng mga activities na kung saan hindi mo mahihit yung goal mo. Hindi mo mahihit yung mission. Balik lagi sa reason for existence. Bakit ka ba nag-i-exist? Bakit natin ginagawa ito? Baka masyado na tayong loaded. Biruin mo, ang dami mong ginawa na hindi naman dapat gawin. For example, pag nagko-coach ako about development o kaya may gusto ka ma-reach sa buhay. Okay, isa sa tatanong ko, yung bang ginagawa mo ngayon, ma-reach mo yung tatanungin ko muna, ano ba gusto mo sa buhay? Real talk, magkano ba yung gusto mo para maging masaya ka? Sabi ko, tapatin mo ako. Malinaw ba sa'yo kung magkano, kung ano? Kasi hindi naman laging pera, baka talagang gusto niyang maging doktor, abogado, kahit walang pera. Pero yung iba naman, sabi ko, tumbukin mo na, magkano? 10 million, 20 million, 50 million, magiging masaya ka. Tanong ko ngayon, yung pangarap mo bang yan, maaabot pa ng ginagawa mo ngayon, yung sinabi mo? Pag hindi, bakit mo ginagawa yan? Hindi ka magiging masaya sa buhay mo. Kailangan gagawa ka, yung ginagawa mo, maaabot mo yung goal mo. Biruin mo, may goal ka, but you don't have action steps. Para doon. So gagawin natin, kakamada natin yung mga ginagawa mo para maabot mo yan. May mga gagawin ka. Hindi pwedeng wala. Nako, ganun din sa mga mananampalataya. Biruin mo, kahit sila mapunta, ginawa pa rin nila yung reason kung bakit sila nag-i-exist, kung bakit sila tinawag ng Christian. Shinare nila yung good news. Sabi nga po natin, good news. Bakit ang mundo tad-tad na ng bad news? May mabuting balita pa rin na kung saan matatagpuan sa Panginoong Jesucristo. Kapatid, minsan ka ring inabot. Ikaw naman ang umabot sa iba.
Minsan ka ring inakay, ikaw naman ang umakay. If you want to practice authentic Christianity, win the lost. Share the good news with passion and share the good news with power. Doon sila nahalata. Pangalawa, verses 22 hanggang 26. So mapapansin natin dito mga kapatid, yung mga naabot nila, anong ginawa nila? Pinatatag nila. Number 2 is build the found. Sabi nga po natin, build. Yung mga inabot nila, ito maganda, pinatatag nila. Paano nila pinatatag ito? Parang ganito eh. Hindi mo lang naman ipapanganak ang bata. Anong ginawa mo? Tinuturuan mo siya at pinag-aaral mo. Huwag na pag-aralin. Bakit mo pinag-aaral? Kasi gusto naming tumatag. Gusto naming tumalino. Bakit mo tinitrain yung anak mo maghugas ng plato? Bakit mo siya tinitrain na gumawa sa gawaing bahay? Bakit? Ayaw mo sila na maging nakakahiya at walang magagawa. Pag wala ka na, sa tabi nila. Kapag maaga pa lang, hindi mo pinatatag ang mga tao, yung mga mahal mo sa buhay, hindi mo sila hinayaan na kung saan tumatag, maniwala ka, pag wala ka na, pagtatawanan sila. Kawawa naman. Kaya habang nandito pa tayo, may kapangyarihan tayo na patatagin yung mga na-raise up natin, do it. Kasi may parte tayo sa pagtatag nila. Now, paano ba tumatag yung mga mananampalataya na naabot nila? Parang ganito di ba? Pag ipinanganak mo yung isang bata, hindi mo lang hahayaan na nakatabi yan. Gagawa ka ng paraan sa matagal na panahon para tumatag sila. Build the found. Ngayon, yung lost na yon, nakakilala na sila kay Lord, ang tawag na sa kanila ngayon, found na. Ngayon, ang mahirap kasi, maraming mga found, hinayaan lang nila. That's why we're encouraging you, brothers and sisters. Gumagawa po tayo lahat ng kapamaraanan para makapag-provide tayo ng napakagagandang mga trainings. Now, danan muna natin to. Paano ba nagbi-build ng mga found? Nakatulad natin, number 1, encourage them. Verses 22 hanggang 24. News of this reached the ears. Nung napakinggan nila, yung church dun sa council, dun sa Jerusalem, bihira, pati yung mga hindi Hudyo, pati yung mga malalayo kay Lord, pati yung mga Gentiles, nakakilala din kay Lord because of the grace of God. Narinig nila ngayon yun. Nung napalitaan nila, they sent Barnabas to Antioch. Ano nangyari? Verse 23, when he arrived and saw the evidence of the grace of God, he was glad and encouraged them all to remain true to the Lord with all their hearts. He was a good man, full of the Holy Spirit and faith, and a great number of people were brought to the Lord. Biruin mo. Encourage them. Tandaan po natin, listen to this. Ang church ay hindi lamang akayan. Ito rin ay palakasan. Yung inaangkay mo, yung taong tinulungan mo na makakilala kay Lord, yung mga taong tinutulungan mo, kinakailangan, hindi mo lang siya inaakay, kinakailangan pinapalakas din sila. Parang bata na hindi lang ipapanganak, papalakasin din sila. Paano sila lalakas? Encourage them. Alam niyo po ibig sabihin ng encourage? Simple lang, to instill courage. Pag sinabi mong ini-encourage mo yung isang tao, naglalagay ka sa kanya ng courage. Why? Maraming mga tao, palasigaw lang, pero duwag sa buhay. Maraming mga tao, sisiga-siga lang, pero hindi marunong humarap ng tama sa hamon ng buhay. Tumutupi. Pagdating ng pagsubok, pagdating ng persecution sa kanila, ano mangyayari sa kanila? Tutupi sila. Kaya nga kinakailangan ang tao nilalagyan, nag-i-instill ka, kinakargahan niya ng courage. Nung papasok po ang mga Israelita sa Promised Land, isa sa kabilin-bilinan ng lola. Hindi, kabilin-bilinan ng kanilang mga leaders, lalo na ng ating Panginoon. Be strong and courageous. Do not be afraid. Do not be encouraged. Do not be discouraged. Sinabing ganon. For I, the Lord, is with you wherever you go. Aanhin mo yung dream na yan. Aanhin mo yung promised land na yan. Natatakot ka naman kasi may nakaharang. Tandaan mo kapatid, sa pangarap mo, lagi may harang. Sa kagustuhan mo, laging may harang. Ngayon, pag natakot ka, teacher pa lang, harang na yan. Ano, sungit naman na ito.
Tuition pa lang, makikita mo na, mahal-mahal naman ito. Training pa lang, ano ba naman to? Wala nang kumakain, may ganito pa. O napansin mo, paano pag natakot ka? Tutupi ka na ngayon. Hindi, wag na lang. Yaman mo na yan. Palibhasa kasi, mahirap lang ako eh. O wala na. Pinasok ng kung ano-anong virus yung isip, yung puso. Paano ka pa tutuloy ngayon? Encourage. So ang trabaho natin ay magbigay ng encouragement sa kanila. Kaya kapatid, trabaho mong i-build up ang kapwa mo at hindi i-tear down. Hindi natin alam, baka yung katabi mo ngayon, tignan mo yung katabi mo, baka kailangan ng encouragement yan. Baka patawa-tawa lang yan, yung pala, Lord, hindi ko po alam gagawin ko. Tapos ikaw naman, pabagsak ng pabagsak. Sumuko ka na lang, ganyan na lang. Mayaman na yan. Instead na nangangailangan siya ng, alam mo, ng courage para humarap sa pagsubok na pinagdadaanan niya sa kanyang pamilya, pinagdadaanan niya sa kanyang sarili. Hindi natin alam, may mga unseen battles tayo sa buhay. Encourage them. He was glad and encouraged them all to remain true to the Lord. Ganun pala yung pagbibuild up ng found. Pangalawa, ang gagawin, verses 25 hanggang 26, equip them. Tignan niyo po. Then Barnabas went to Tarsus to look for Saul. Naghanap pa siya ng body. Itong si Barnabas, 26. And when he found him, he brought him to Antioch. So for a whole year, Barnabas and Saul met with the church and taught great numbers of people. The disciples were called Christians first at Antioch. Second, equip them. Kasi ganito po yan. Pwede kasi na-motivate ang isang tao na palakas natin. Kahit na-motivated ka, lalaban ka sa gera, wala kang baril, wala kang bala, dedo ka pa rin. Ang ibig sabihin ng equip, maglalagay ka ng equipment. Pag ikaw ay sundalo, malalaman mo ang sundalo na equip kapag alam niya yung gagawin niya, kapag meron siyang sapat na tool para mapagtagumpayan yung laban, ang ibig sabihin nun, equip. Pwede kasing malakas ang loob mo but you're not equipped. Wala kang sapat na tool, wala kang sapat na wisdom para magawa mo yung ginagawa. Hindi pwedeng puro lakas lang ng loob. Biriin mo, lalabang ka sa gera, lakas lang ng loob ang puhunan mo. Tutumba ka pa rin. Kaya nga kinakailangan, papasok ka sa negosyo, papasok ka sa mga bagay-bagay sa buhay, papasok ka sa pag-aasawa, papasok ka sa pagre-relasyon, puro lakas ng loob. Hindi, mabubuhay ko itong pamilya ko. Sarili mo ka, hindi mo mabuhay. Ano ka ba naman? Puro ka lakas ng loob. Okay yung lakas ng loob. Kailangan talaga yan, kaysa naman duwag ka. Pero marami ng matapang, bagsak na ngayon. Why? They're not equipped. Kaya nga sa mga single dito, bata ka pa, abang single ka pa, mag-train ka ng dami nating mga trainings. Ang dami natin pinoprovide na training dito. So true Christians know how to build up the church. Equipping demands, tandaan natin, commitment. Tignan niyo po, for a whole year, Barnabas and Saul met with the church and taught great numbers of people. Kapag nag-i-equip, nagde-demand ng commitment yan, ibig sabihin, tiyaga. Kapag may gusto kang tumatag na anak mo, kapag may gusto kang tumatag na kung saan inaabot mo, tiyaga. Ay ako, minsan pikunin ako eh. Lalo na may pagka-perfectionist po kasi ako. Pag medyo aanga-anga yung tao, parang bilis ko mapikon. Pero alam mo, napagtatagumpayan ko siya, paano? Inisip ko, masanga-anga ka pa nga dyan dati. Kaya lang, nung panahon na hindi ko alam ang gagawin ko, panahon na sasablay-sablay ako, may nagtiyaga sa akin, magturo. Ako mga kapatid. Kasi may tendency, na dahil marami na tayo nabot, lumakas ka na eh. May tendency na kung saan, para pipikon tayo sa mga hihina-hina. Hindi mo alam, maraming parte ng buhay mo, isa ka ring mahina dati. May tao lang nagtiyaga sa'yo, na kahit na naiirita na, naglilingkod pa rin sa Panginoon at papatuloy. Sabi nga po natin, tiyaga. Pag they met, sabi dito, for a whole year. For a whole year, Barnabas and Saul met with the church and taught great numbers of people. So trabaho ng isang tunay na Kristiyano ang magpalakas ng kapatid sa pananampalataya at hindi magwasak at magpahina.
tumulong kang mapatatag at lumago ang iyong kapatid. Kaya nga po sa atin, may process tayo na tinatawag para tumatatag tayo. May soul winning tayo, may soaking, nagla-life retreat tayo, may lifestyle. Alam niyo po yon, madami tayong mga ginagawa, tapos may SOD tayo para lalong tumatatag. Noong nakaraan, tinapos natin yung eyewitness natin about na-i-equip tayo, paano tayo nagwi-witness sa isang tao. Noong nakaraan lang po, so yung SG Summit natin, yung small group summit natin, grabe. World class. Yung mga pinoprovide natin, yung mga umaten noong nakaraan sa ibang bansa, piniim ako, ganito lang po talaga bayad nito. Sabi nga, gusto mo, singilin kita ng 2,000 isang tao dyan. Kaya lang, program nga ng Amazing Hope yun, kaya napakababa. Ginawa natin 50 pesos, pero ang daming nagsasabi, sana man lang po ginawa nyong ganito. Itong presyo na ito, hindi nga. Gusto ko nga, mas maraming makapunte. At wag po kayo mag-alala, sunod-sunod na po yan. Gagawin na natin lagi. Napaka-importante po kasi nan, kasi hindi lang tayo encouragement, kaya lang hindi naman equip. Yung tao, bibigay yan, hindi niya alam eh, walang sapat ng kakayahan, hindi siya equip kung paano niya haharapin yung mga pagsubok na yon. Hindi niya alam kung paano niya haharapin yung dapat niyang gawin. As soon as possible, find a brother or sisters na pwede mong i-build up, na manatili kay Lord. Sinabi sa kanila ni Barnabas at ni Saul, magpakatatag kayo, manatili kayo sa Panginoon. Bakit? Minsan masaya sa una, pero darating, haharap talaga tayo sa realidad ng buhay. Diba, masarap graduate, pero haharap ka sa realidad ng buhay na pagpasok mo sa panibagong mundo, maiinis ka sa maraming tao. At sila rin maiinis sa'yo. Paano ka mo ngayon, paano ka makikitungo sa mga taong hindi mo katulad ng personalidad? Ganon din sa mundo. Ganon din sa ating gawain. Kaya napaka-importante, build the found. Sabi nga po natin, build the found. And then lastly, in verses 27 hanggang 30, help the church. If you want to practice authentic Christianity, dapat marunong kung tumulong. Pag sinabing church, hindi ito mga kapatid, building lang. Ang church mga kapatid, ito yung mga tao, ito yung mga mananampalataya ni Kristo. So, dito sa passage na ito, mapapansin natin, tignan nyo po, verse 27, ito na, tignan nyo po. During this time, some prophets traveled from Jerusalem to Antioch. One of these men was called Agabus, isa pong propeta. The Holy Spirit gave him a message from God. He stood and he said to the people there, soon people will be very hungry all over the world because there will be no food. This happened when Claudius ruled the Roman world. Ito pong si Emperor Claudius po mga kapatid ay nag-rule noong AD 41 hanggang 54. At nangyari ito, AD 41 siya, saka 54, nangyari yung Great Famine na ito in AD 46 sa panahon niya. Nangyari nga yung sinabi ng propeta, eto na. Biruin mo, pinipersecute na sila, gutom pa sila. Matinding taggutom ang nangyari sa Roman world. Ano gagawin? Eto na ngayon, lalabas na ang mga tunay na mananampalataya. Nagtulungan sila. Hindi nila hinintay na magkamatay-matay yung kanilang mga kasama. Now, tatlong importanteng bagay patungkol sa pagtulong. Patungkol sa pagbibigay. First, giving is everyone's responsibility. Verse 21. The believers in Antioch wanted to help other believers who lived in Judea. Each of them decided how much of their own money they could give. Alam niyo po, responsibilidad ng lahat. Alam mo, ang pagtulong ay hindi lang responsibilidad ng katabi mo. Responsibility mo rin yan. Pag hindi mo ito naintindihan, nako maniwala ka kapatid. Pag nakalimutan natin itong responsibility ito, mawawalan tayo ng saysay sa mundo. Ngayon ang tanong, sino ang nag-share ng kayamanan at ari-arian nila? Tignan niyo po, verse 29. The disciples, each according to his ability, decided to provide help for the brothers living in Judea. Ang mga disciples pala dati, hindi sila sakim eh. Hindi sila madamot. Hindi sila sakim. Hindi sila madamot. Giving is everyone's responsibility. Whether mukhang mayaman o mukhang mahirap,
o nakatakip yung muka, pag mananampalataya ka, may responsibility ka na tumulong. Number 2, give according to your ability. Verse 29, the disciples, each according to his ability, decided to provide help for the brothers in Judea. Bawat isa may responsibilidad. Alam niyo po, natutuwa, may nagre-report sa akin noong nakaraan. Alam niyo po, sabi nga sa akin, ni-report, natutuwa daw sila kahit yung mga estudyante natin dito, natatapos nila yung pledge nila. Mga bata pa lang. Sabi ko, bright ang future na itong mga to kasi naiintindihan nila yung ibig sabihin nito. Naiintindihan. At kaya po tayo nag-grow kasi may mga kapatid na kung saan alam nila yung responsibility nila. Alam natin responsibility natin. Yung sabi ko nga, bumili ka ng ganito nung biglang bagsak yung sound system natin noong nakaraan. Kinalingguhan, may bago agad tayo. Paano mo yun? Napakalaki, daan-daan libo yan. Yung mga kailangan natin dito, milyon para makapag-set up tayo ng ganito. Paano natin nagagawa yun? Kasi may sense of responsibility. Hakapo natin siya. Pangalawa, pag naintindihan natin to, tignan niyo po, give according to your ability. Hindi ka naman magbibigay na kung saan wala ka. Hindi ka naman tutulong na kung saan wala ka. Kaya lang, ang katotohanan, tignan niyo po, the disciples, each according to his ability, decide to provide help for the brothers living in Judea. Ibig sabihin, lahat tayo may abilidad. Amen po ba? Mahirap o mayaman, may ngipin o wala, anuman ang edad mo, lahat tayo may ability. Ultimo, may bata ability. Kung ano yung ability mo, gamitin mo sa Panginoon. For example, ako po dati, nung bagong Christian ako, ang ability ko, 20 pesos. Ang ability mo, halimbawa, bata ka pa, bumuhat ng ganito. Kung ano yung ability mo, bigay mo. Ang problema, may ability ka, but you're not using it. Kapag yung kakarampot, listen to this, na ability natin, ay hindi natin ginagamit, maglilid yun sa disability. Litin ko. Habang kakaunti pa yung mga bagay na meron tayo sa buhay, gamitin mo na yung abilidad na yan. Kasi yung kakarampot na ability na meron ka, mawawala pa ang lahat na yan. Maglilid yan sa disability. Kaya maraming mga tao, hindi mo na kinakailangan magkaroon ng 1 milyon, hindi ka magkakaroon yan. Bakit? 10 piso lang eh. Yung ability mo, hindi mo inaayos. Habang kakaunti pa, ito lang ang kaya mong gawin, bata ka pa lang, gawin mo na yung ability. Use it! Kasi ang isang bagay, ang isang ability, na hindi ka nagkaroon ng sense of responsibility, magiging disability yon. Paggamit ka kay Lord. Each according to his ability. Wala akong pera pero ang dami mong panjowa. Wala akong pantulong Ikaw naman, madaling araw nakakasundo ka ng kung sino-sinong jowa Tapos pagdating kay Lord, wala. Meron. Hindi lang magamit. Ulitin ko yung ability na hindi ginagamit, magiging disability natin yon. Balang araw. Ibig sabihin, nilagay nila ayon sa kanilang, nagbigay sila ayon sa kanilang kakayahan. Ang bawat isa ay gumawa ng paraan para magbigay. Giving is a decision from the heart of a generous person. Each according to your ability. Lahat po tayo may ability doon na ituro sa akin ito na wala yung pagiging stingy ko at nagkaroon ako ng puso ng, alam mo yun, generosity. Sinabi ko nga, nung una ako na-challenge dito, may kwenikwentuhan ako mga pastors na nakaraan. Kasi dati, hindi makakalusot sa akin si Lord, hanggang 20 lang si Lord kahit magkano. Pera. Yun lang talaga gagawin ko kahit medyo 20 ka lang Lord. Pero ayun na, nung mag-aaral na po ako sa seminary at that time, kala ko mura-mura na, mas mahal pa pala sa pangkaraniwang school. May pinag-aralan po ako dati, 180,000 per sem. Hello. Grabe, paano ako mag-aaral? At that time, may panawagan ako ni Lord, kaya wala naman akong pera. Wala naman akong pang-aral. Ang ability ko at that time, eto ka mo, nagsiservice kami. Alam mo, may impression sa akin si Lord, bigay mo na lahat yan. Parang isa akin, no, nag-iisa na lang, bibigay ko pa. Pinapabigay pa kay Abraham, bigay mo na yan, bigay mo lahat yan. 20 na nga lang, mag-i-enroll ako 20 na lang, ihingiin mo pa sa akin. Alam mo, once you hear the voice of the Lord, do not harden your heart. Sige na.
Sama pa ng mukha, 20 lang. 20 lang, yun na nga lang pera ko. Pero doon nagsimula ang lahat. Pagbigay ko noon, and then, uwi, sige lang Lord, bahala ka na po, ang saya-saya. Alam mo yan, paglabas ko ng simbahan, may isang babae biglang lumabas. May dala-dalang sobre. Sabi niya gano'n, nausap ako ni Lord. Sabi niya gano'n, bigay ko daw sa iyo ito. I don't know kung para saan yan. Sabi ko, pampera, muntik ka na kung humiga sa kalsada eh. Muntik talaga. Tapos sabihin mo lang, sinabi ni kuya mo, sabing gano'n, sabihin mo lang kung anong pangangailangan mo. Biruin mo, ang sagot, ang susi yung 20. Yung maliit na ability, pag nagkaroon ka ng sense of responsibility, maniwala ka, doon ka pagpapalain ng Panginoon. Give according to your ability. Kung ano man ang abilidad na binigay sa atin ng Panginoon, wag mo panisin. Kamit mo kay Lord. Ibigay mo lahat na magagawa mo kasi balang araw mag-grow yan. Third, give with accountability, verse 30. Then they gave the money to Barnabas and Saul. Barnabas and Saul took this gift to the leaders, to the believers in Jerusalem. Dapat may accountability. Kaya dito sa church, hindi tayo sabog-sabog. May nakalaan na pondo dito, may nakalaan na pondo dito. Hindi yung kung saan-saan ibinibigay. Sila dati, hindi sila sabog-sabog. Nasa ayos ang kanilang pagtulong. That's why lumalaki yung gawain. Kaya maraming mga organizations, hindi lumalago. They don't know how to handle their resources. Kaya sa atin dito, hindi ko pinaghahawak ng pera, yung walang pang-abono. Kasi pag nawala yan, bayaran nyo. Nakawa natin, hindi pwedeng hindi marunong maghali. Napansin nyo po, may mga marshals tayo. Hindi tayo nagpapabilang ng 2 tao. Kasi paalisin mo lang yan, baka mawala na. 3, may nagbabantay. Pinipilit lang natin na maging good steward tayo ng Panginoon. Kasi pag naging mabuting tagapangalaga tayo, nang ibinibigay ng Panginoon, palalaguin yan ng Panginoon. May sense of accountability. Hindi kung saan-saan, hindi sabog-sabog natin yung resources natin. Ilagay mo sa matabang lupa, yung tanim mo. Pag tanim mo sa matabang lupa niyan, tutubo talaga yan kasi nasa ayos yung resources. Nakikita natin yung growth na unawaan po natin. Yung pag itinanim mo, di matabang lupa yan, wala talagang tubo yan. Walang mangyayari. Napansin natin, and the primary recipients ng kanilang pagbibigay, mga kapatid, ang matindi dito, the disciples, each according to his ability, decided to provide help for the brothers. Kaya natin ginagawa ito. Gusto natin una mag-excel, maluwalhati sa atin si Lord. Kung wala tayong ganito, ang init-init, dyan tayo sa parking, naku po, baka nakabulagta na tayo lahat dyan. Gagawa tayo ng paraan, paano tayo magkakaroon man lang na maayos na bahay-sambahan, masasabing maayos na tahanan, maayos na panlilingkod, hindi yung kada sigaw mo dito, mga ganun yung mic natin, para magkaroon man lang tayo ng ayos. Naku, mga kapatid, kung meron mang una makikinabang sa mga pagpapala mo, walang iba kundi yung katabi mo. Yung mga kapwa natin mananampalataya. John 13:35, your love for one another will prove to the world that you are my disciples. Ang mag-o-authenticate na tunay na pagmamahal mo kay Lord ay yung pagmamahal mo sa kapwa-tao mo. Lalo na sa kapwa mananampalataya mo. Because we can give without loving, but we cannot love without giving. Hindi natin pwedeng sabihin na mahal natin si Lord, pero hindi tayo tumutulong. So if you want to practice authentic Christianity, you must not only win the lost. You must not only build the found. You must also help the church. Doon nahahalata. Pambihirang mga Christian to. Dami ng pangangailangan. Dami ng mga dreams sa buhay. Nahihirapan na. Nagtutulungan pa. Doon nga tayo. Lalo nakikilala. At doon sa training natin, noong nakaraan sa small group summit, noong nakita yun ng mga tao, grabe itong mga Christian na to, no? Nagkaroon ng favor of men and favor of God. Dahil nakita nila yung kilos ng Panginoon sa kanilang buhay. Ako po natin. So naniniwala ako na kaya mo napakinggan ito kasi gusto ng Panginoon, magkaroon tayo ng talas. Maging kagamit-gamit tayo at magkaroon ng halaga yung existence natin sa mundong ito. So how to practice authentic Christianity? Number 1, win the lost. Number 2, build the found. And then lastly, help the church. Nung makita ito ng mga tao, and they were called Christians first at Antioch. Dahil kita sa kanilang mga gawa, yung kanilang
pananampalataya. Tayo po lahat ay tumayo sa presensya ng ating Panginoon. Alam mo, sabi ni Dr. David Otis Fuller, sinabi niya ganito, listen to this, sinabi niya, if you were arrested for being a Christian, would there be enough evidence to convict you? Kapag ikaw daw ay na-aresto bilang mga mananampalataya, may ebidensya kaya? Mag-aresto yan. Walang ebidensya. Pakawalan niya, walang ebidensya. sabi ni Satanas, yaman mo na yan, walang ebidensya dyan. Hintayin na lang impyerno niyan. If you were arrested for being a Christian, would there be enough evidence to convict you? Kung maa-aresto ka bilang dahil sa pagiging Kristiyano, may makikita kayang ebidensya na magpapatunay na ikaw ay Kristiyano talaga. I hope na may makitang ebidensya. Unang ebidensya, kaakay ka ng kaluluwa. Hindi lang sarili. Mamaya, nandyan na si ate, si kuya, best friend, kaibigan. Dahil di ako papayag na ako lang ang nakakarinig ng ganitong word. Hindi ko papayag na ako lang na-encourage. Di ako papayag na ako lang may relasyon kay Lord. Win the lost. Maraming mga tao nangangailangan kay Jesus. May mga tao, kala mo okay yung buhay nila, but may mga unseen battle sila. May mga greatest questions sa buhay yan. May mga tao, alam mo, karamihan daw ng mga unchurch, ibig sabihin ng church, karamihan daw doon naghihintay lang ng isang kaibigan. Nadadaanan siya, yayain siya. Madami sa bahay natin, nakatanghod lang, pero pag in-invite mo naman daw, sasama din naman. Kunyari lang. Ayaw nila. Pangalawa, build the found. Yung mga tao sa paligid natin na nakakasama natin, encourage natin. Maraming mga tao ngayon sugatan, nanghihina ng puso, ng buhay. Di natin alam kung sino dito wasak-wasak yung kanyang buhay, but pag-instill tayo ng courage sa kanila, nawawala na ng pag-asa, hindi na alam ang kanilang gagawin, then equip them, build them. That's why we're here. Hindi lang tayo nag-aabutan, kundi nagpapalakasan din tayo. I don't know kung sino mamaya mapapalakas mo. Hindi ko alam kung sino dito mai-equip mo, matuturuan mo, matutulungan mo, and then help the church. Hindi ko alam kung sino dito, kapatid, walang makain. Baka ikaw pala gagamitin ni Lord. Ganda lang yung damit, pero kumakalam na sikmura. Walang pambao, walang ganito. Maybe the Lord will use you today. Kapatid, assignment. Find at least one person. If you cannot do it to everyone, do it to one. Hanap ka ng isang tao na kung saan mapapractice mo to. Makikita mo, unang matutuwa, hindi lang naman tao, si Lord mismo matutuwa sa atin. Sabi ni Charles Spurgeon, once called the Prince of Preachers, sabi niya, God saved us from living in comfort while sinners are sinking into hell. God saved us from living in comfort while sinners are sinking into hell. Nakarami kausap ako, sinabi ko po, minsan ganito talaga, no? May battle din tayo sa buhay, nahirapan din tayo. Kasi mo, kaya lang, hindi natin matiis kinakailan. Tatrabaho tayo. Tindihin ko na ng sarili ko, ang hirap, intindihin mo pa itong taong to. Kaya lang yun ang buhay eh. Dahil minsan may iba din naman tao tumulong sa'yo eh. Problemado din naman sila, kaya lang, hindi sarili nila ang inintindi lang nila. May gastusin din naman sila. Kaya lang may tao din tumanim sa'yo eh. Kasi nga, hindi sila selfish eh. Sabi ni Charles Spurgeon, God save us from living in comfort while sinners are sinking into hell. Lord, huwag mo pong hayaan na nasasanay kami, na komportable kami sa buhay. Samantalang maraming tao namamatay araw-araw nang walang relasyon kay Lord. A lot of people are sinking into hell. Christians, don't be too comfortable. People need Jesus. People need Jesus. At kung ikaw man, itong taong ito ngayon, na napunta sa gawain ito, kapatid, this is not about religion. This is about the passion of God. This is about the love of God. Mahal ka ng Panginoon. Kung religion din lang, huwag na natin pag-usapan muna. At ang gusto ng Panginoon, abutin ka ngayong araw na ito. He wants to embrace you. He wants to heal you. Kagabi, 1 minute na lang. May napanood akong isang interview ni Tony Gonzaga. I was really crying.
Isang babae na kung saan na-involve sa prostitution. Content creator yata siya ng isang adult na mga content. Grabe, kaya pala siya ganun. Alam mo, sabing ganun, wasak na wasak yung buhay niya. May ginawa sa kanya hindi maganda yung kamag-anak niya. Lagi siyang sinasabihan, nisira yung pagkatao niya ng mga magulang niya. Sabing ganun doon sa pangit siya, ganito siya, mahina siya. Pag sinasabi niya yung brokenness niya, di siya pinapaniwala ng magulang niya. Kaya nagwala. Then nag-seek siya ng affirmation sa ibang tao, sa ganito, kaya ganun ang nangyari sa kanya. Sabi ko, maraming mga tao na sugatan, na kung saan nangangailangan lang ng isang tao na aabot sa kanya, mag-encourage sa kanya. Maraming mga tao sa kang buhay, no? Kaya lang, alam mo, kaya narinig mo ito. Kasi gusto kang abutin ng Panginoon. At gusto kang ng Panginoon umabot ka. I want you to close your eyes right now. If you're this person, maybe, I don't know kung ano yung pinagdaanan mo sa buhay, kapatid. At narinig mo itong mensaheng ito. They share the good news to all people. So kung malaman mo, kapatid, may good news si Lord sa iyo. Maraming bang mga tao ang hindi nagmahal sa iyo. Maraming bang mga tao sumira ng buhay mo. Gusto ka ni Lord ayusin ngayon. Gusto ni Lord magsimula. The thief comes only to steal and kill and destroy, John 10:10. I have come that they may have life and have it more abundantly. Ang mundo gusto kang wasakin, pero si Lord gusto kang buuin ngayon. If you're this person na sinasabi mo, Lord, heal me. Alam mo ba, kapatid, kaya mo na pakinggan ito kasi gusto rin ng Panginoon balang araw. Yung isang sinasabing walang kwentang tao, yung isang taong nawasak ang buhay, yung isang taong, alam mo yun, walang direksyon yung buhay, inabot ng Panginoon. Alam mo ba't mangyayari sa'yo to? Aabot ka rin kasi ng maraming tao. Yung hindi maganda nangyari sa buhay mo, yung matitinding pagsubok na nangyari sa buhay mo, maniwala ka sa akin, kapatid. Lahat ng yan gagamitin ng Panginoon para may isang tao na makabangon. Para may isang tao na mapatatag dahil minsan ka ring wasak. Na minsan ka ring walang direksyon sa buhay, kinahabagan ka nga lang ng Panginoon. Who among you here today na sinasabi mo, Lord, save me. Buuin mo po ang buhay ko, Panginoon. Lord, I want to have a personal relationship with you. Maybe this is your first time today. At naniniwala ako, kapatid, meron dito kinakausap ni Lord. Once you hear the voice of the Lord, do not harden your heart. The Lord wants to bless you. The Lord wants to heal you. The Lord wants to save you today. At kung ikaw itong taong ito, kapatid, habang nakapikit ang bawat isa, bibilang ako ng 3, kapatid, and you will raise your hands, tanda ng sinasabi mo, Lord, I want to experience you in my life. Oh God, gusto ko rin umabot ng maraming mga tao na katulad ng mga pinagdaanan ko. But first, God, save me. Heal me. If you are this person right now, I want you to lift up your hands. And I believe that after my clean prayer lang, kapatid, after this, I believe that your life will never be the same again. I'm so excited sa ganda ng future mo. Sa ganda ng future mo. Lift up your hands right now. 1, 2, 3. Habang nakataas ang kamay mo, kapatid, pray this prayer with me and make it your personal prayer right now. Tell it to Jesus right now. Lord Jesus, come into my life. I surrender my heart to you. I admit that I'm a sinner. But I believe that you are my Savior. Starting today, be the Lord of my life. Heal me. Save me. In Jesus' name. Amen. Kapatid, kung first time mong ginawa yan, maniwala ka. The Lord is accepting you. The Lord is embracing you. Father in heaven, I speak, God, for healing. I speak, God, for peace which transcends all understanding right now to envelop these people right now in the name of Jesus. Gagamitin mo po sila tremendously, Panginoon. Kikilos ka sa kanilang buhay. Papalain mo sila at sila'y magiging pagpapala. And for all of you right now, mga mananampalataya na dumadaan sa persecution, dumadaan sa mabigat na pagsubok, at tulad nila dati, yung iba pinipersecute, yung iba naman may famine, yung iba naman may matinding pinagdadaanan sa buhay, hindi mo napakinggan ito nang wala lang. May good news, kapatid!
Jesus is the same yesterday, today, and forever. Yung Jesus na nag-heal sa kanila, yung Jesus na gumamit sa kanila, yung Jesus na nagbangon sa kanila, ay siya ring Jesus pa rin ngayon na kayang kumilos sa buhay mo. Lord, I pray for my brothers and sisters right now. Lord, I pray for your miracle, Panginoon, sa kanilang buhay. Magiging patotoo nila ito, Panginoon. Meron dito, Panginoon, tinaningan man siya ng doktor, Panginoon, but meron dito gagawa ka ng himala sa kanyang buhay. I speak for healing right now in the name of Jesus, at magiging testimony ito sa mga taong nawawala ng pag-asa. Meron dito, Panginoon, lumubog siya financially, Panginoon. But right now, I pray for wisdom, Lord. I pray na ibangon mo po. I speak, God, for prosperity right now. At magiging pagpapala siya sa maraming mga tao. Meron dito, Panginoon, hindi niya alam ang kanyang gagawin. But Lord, bibigyan mo siya ng direksyon. Bibigyan mo siya ng kapayapaan. I pray for vision right now. I pray, God, for opportunity, Lord, na magbubukas sa kanya sa pangalan ng Panginoong Hesus. Patatagin mo po ang kanyang kalooban sa pangalan ng Panginoong Hesus. Magpadala ka po ng iba't ibang mga trainings, Lord, para sa ipapagawa mo sa kanya sa pangalan ng Panginoong Hesus. At lahat ng mangyayaring ito, hindi para ka magmayabang, kundi, Panginoon, para ipagmayabang ka na may Diyos na nagpo-provide, may Diyos na gumagawa ng himala, may Diyos na nagpapagaling. Kapatid, may ginagawa si Lord sa buhay mo. Abutin mo rin ang iba. Right now. And for all of you right now, I want you to receive this peace. And for all of you na pinalakas ng Panginoon, magpalakas ka rin ng iba. Father in heaven, bless your people right now in the name of Jesus. Kausapin mo na mag-isa ang Panginoon, kapatid. I will give you 30 seconds right now. After this, magpipray tayo. Tell it to the Lord right now. Sabi mo sa Kanya, Lord, bigyan mo po ako ng kakayahan. Bigyan mo po ako, Panginoon, ng lakas. Ibangon mo po ako, Lord. Sino sa inyo magde-decide ngayon, Lord, bangon mo po ako, Lord. Kung ano man meron ako ngayon, Panginoon, papagamit ko sa iyo, Panginoon. Yung kaunting lakas pa ng loob na ito, Panginoon, papagamit ko sa iyo, Lord. Father God, I pray that you empower everyone. Sa mga nangihina, palakasin mo po. Sa mga nawawala ng pag-asa, I pray, God, for hope. Sa mga hindi alam ang gagawin, I pray, God, for direction. In the name of Jesus. At sa lahat ng ito, Panginoon, na mangyayari sa Kanya, naniniwala ako, Lord, gagamitin mo siya, Panginoon. May mga kwekwentuhan siya. May mga muling babangon na tao dahil sa nangyari sa kanyang buhay. Marami pong salamat, Panginoon. Marami pong salamat. Babalik ka, kapatid, sa trabaho mo. Babalik ka sa pamilya mo ng bagong ikaw. Bagong pakiramdam, bagong pag-iisip, bagong kilos. Pinabangon at pinago ng ating Panginoon. Hallelujah. Oh, Jesus. Oh, Lord. Touch these people right now in the name of Jesus. Right now, church, before I will leave this platform right now, I want you to lift up your hands. I want to pray for you for the last time. Ano man yung mga special prayer request mo ngayon, oras na ito, just lift it up to the Lord. Come on. Father, in the name of Jesus, I lift up to you everyone today. Lahat ng pinanghinaan ng loob, Panginoon, ibalik mo po yung sigla, ibalik mo po yung lakas. Meron dito, Lord, may special prayer request siya, Panginoon, sa kanyang pamilya, sa kanyang trabaho, Panginoon, sa kanyang future, O God. Lord, I pray for your favor, Panginoon, sa bawat isa. At sa lahat na mangyayaring ito na himala, sa lahat na mangyayaring provision, sa mga pasasaganain mo, Panginoon, sa mga pinagaling mo, Panginoon, ngayong oras na ito, Panginoon, magsisilbi itong testimony sa maraming tao at makikita nila buhay ang Diyos na kanilang pinananampalatayaan. Salamat nga po, Panginoon. Tinatanggap namin ang lahat ng ito at mapapurihan ka, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Lahat po'y magsabi ng Amen and Amen. Come on, lahat ng pinagpala ng Panginoon, mas malakas na palakpak para kay Jesus. Come on.
Sa